Yun! Teka lang. Wala pa ba? Ratatatat. Ratatatat pala muna. Okay. Yun! Ratatatat. Welcome sa pilot episode ng The Hood Show. Dahil dito, it's all good in the hood. So, ayun na nga. Sa mga manonood at nanonood dyan, patuloy kayong mag-comment at mag-subscribe at mag-follow sa amin. Siyempre, gusto na magpakilala. Ako nga pala si Mon Hood. Ako po si Uncle Hood. Uncle Hood? Ayun. Ayan, siyempre simulan na natin yan. Ano ba mga naka-ready natin ano dyan, Uncle? Okay. So, siyempre, umpisang-umpisa, bakit The Hood Show? Ba't nga ba The Hood? Okay. Literal, naka-hood tayo. Naka-hood tayo okay. So, hindi tayo parang Robin Hood, Little Red Riding Hood. Literal lang na naka-hood. Okay. Literal na naka-hood. Maraming purpose ang hood. Totoo, Kel. Oo. Hindi lang pang ulan, Kel. Hindi lang pang ulan. Pang sun shading din yan. Ay, mismo. Oo. Totoo. Pagka, yung ibang mga magsasaka nga, long sleeve, diba? Kaya nga yung mga, mapapansin mo yung mga new gen ngayon. Kahit mainit, hoodie sila. Oo, totoo. Kasi conscious na sila ngayon sa mga skins nila. Totoo. Pansin nyo. Napapansin ko ito, rin. dito sa The Hood Show, Real Talk. Ano yan? Ano yung real talk? Ano? Yeah, Real Talk nga yung sinasabi ko sa'yo. Dito talaga real talk. So, anyway, punta naman tayo doon sa isang definition ng hood. Ano po yung definition? Neighborhood. Neighborhood. Oo, tama. Love thy neighbor. Love thy neighbor. Okay. Parang, tama. Pero kaya't meron tayong neighborhood. So, actually, pag-usapan natin yung ngayon, yung memory ng neighborhood ko ng childhood. Okay. Yan, magandang topic. Childhood. Okay. Kumbaga, kung saan tayo nakasituated ngayon, yun yung iwa-walkthrough natin sila. Dapat ma-walkthrough natin kung ano ba sila. itsura nitong lugar na to dati. Simulan natin sa welcome. Sa welcome. Ano ba meron sa welcome dati, Ken? Rotunda. Bukod dun sa welcome, di ba? Dati yung welcome na yan, may mga pond yan sa may gilid eh. Ano po yung papahan? Yung pond, mga pond. Pond. Yun yung mga isda. Oo. Parang may aquarium sa gilid yan. Tapos may mga leon yan sa apat na sides. North, South, East, West. Pag umuulan nun, actually, we're talking about 70s era. 70s to. Okay. Matanda na po si Uncle Hood. Kaya si Uncle na ako. Kaya Uncle Hood kasi alam niyo na. 70s ako, 70s. So, dati yung welcome, Rotonda, nung nakamulatan ko, ganyan na itsura niyan. Isang mataas na rectangle. Opo. May nakalagay lang dun, welcome. Pinalitan nila yun ng mabuhay tapos binalik nila, di ba? Binalik nila. Kasi nga, mas kilala yung ang Welcome Rotonda as Welcome Rotonda. So, ang baba niyan, fish pond. Fish pond. Tapos may mga lions yan na nando sa gilid. Pag umuulan nun, ganun kalinis ang lugar dati. Pag umuulan nun, malakas ang ulan, may mga bumabaha, ang dami namin bata nagsuswimming sa baha. Tas dun lang din. Kaya immunity namin. Malakas iba. So, matubinal yan. Tubig kanal. Anong tatawag kayo? Tubinal. Tubinal na. Tubig kanal. So, yung tubig nun, ganun yung malinis, napapaliguan pa namin. Pag nabore kami nun dito sa mga lugar dito, pupunta kami ng welcome, gagawin namin swimming pool yun. Yung fish pond na yun. Tapos may mga isda pa doon, Kel, no? Parang wala nang isda. Pero wala naman ang huli nun. Wala. So yun nung panahon nyo? Saya nun. All good in the hood. All good talaga in the hood. 70s. Okay. So, i-walk through natin sila sa neighborhood natin. Okay. Walk through sa neighborhood. Doon tayo magko-concentrate sa Welcome Rotonda. Yung circle na yun. Ang Welcome Rotonda kasi ang unang-unang circle dito sa Quezon Avenue. Bago naging yung circle ngayon. Pupunta tayo doon. Sige. Tapos pabalik tayo dito. Okay. So, ang maliit na circle is yung Welcome Rotonda. Opo. Ang susunod na medyo malaking circle doon is yung Delta.
May circle ba sa... Ay, oo, yung pag lumiko ka. Dati may circle din doon, may rotonda din doon. Sa gitna ng... Ito, Quezon Avenue. Opo. Okay. Ang tumbok niya papuntang elliptical. Papunta doon sa Quezon Memorial Circle. Opo. So, may circle din doon. Welcome Rotonda, Delta Circle. Kaya mapapansin mo doon sa may papuntang timog, may circle in doon. At circle theater. Ang dami palang circle. Oo. Ngayon wala na. Wala no? na. Dalawa na lang. Isang maliit, isang malaki, napakalaki. Yung Quezon Memorial Circle. Quezon Memorial Okay. Circle. So, babalik tayo ngayon dito. So, welcome. Balik tayo sa welcome. Nasa paligid ng welcome, dito tayo manggagaling sa Espanya, papagano paikot tayo, ha? Sige. Yung Espanya, Irod. sa kanan mo, papuntang E. Rodriguez, correct. Papuntang E. Rodriguez, andyan na ang United Doctors Medical Center. UDMC. Oo. Yung main hospital building nila, ganun na ganun din ang itsura nun ever since. Nagbabago lang ng painting, pinipinturahan lang nila. At ang nadagdag doon is yung Southeast Asia College. So yun. So yun lang yung nadagdag na building. Tingin ko itong mga early 2000 na mga 2010s na yun. So bali matagal na din po pala yung UDMC. Oo, tagal na yan. 70s din po yun, Ken. Hindi lang. Mas ahead ba sa... Hindi ko alam kung 1960s pa yan o baka so, matagal na din pala ang UDMC, no? Okay. So, after mo ng United Doctors Medical Center, tatawid ka doon. Ang makikita mo, yung hanggang ngayon nandyan pa rin, Welcome Supermarket. Ay, oo. Nung bata ako, Ken, madami ang experience yan. Welcome Supermarket. Okay. Sa tabi ng Welcome Supermarket, andun ang dating Bangko Filipino. Tabi nun? Oo. Kasi naalala ko nun, nag-iipon ng nanay ko nun. Piso, yung malalaking piso pa. Oo. Mga 50 centimos, 25. Pwede mo pa i-deposit yun. Piso lang? Magde-deposit? Grabe. I-deposit mo yun. Makakaipon ng nanay ko mahalagang 100 na tagpi-piso. Ang laking bagay na yun. So, mga 70s, iaano mo sa currency ngayon. So, parang ang piso mo is equivalent to 100 pesos ngayon. Grabe, ang laki ng difference. No? Kasi inflation yun. Napakamura ng bilihin nun. Napakamura ng cost of living nun. Ang pamasahe na naabutan ko nga 25 cents eh. Grabe. Mula dyan sa Mayon hanggang Quiapo ilalim 25 cents. Parang magkano direct sa atin magkano naabutan mo? Na pamasahe? Pamasahe? 7. Ako, naabutan ko pag estudyante, 5.50 centavo. 5 pesos and 50 centavos. May students discount. May student discount. Estudyante sa is. Mas grabe sa inyo, 25 cents. 25 cents hanggang Quiapo ilalim. Hanggang Quiapo. Dati hanggang Albert Actually, yung mismong yung distance niyan, diba, every 4 kilometers. Ang eksaktong, ang ika-4 kilometer talaga ng Quiapo is sa Arroceros. Yun yung sa post office. Yun yung parang lumang pagtawid market, mo ng tulay, yun ang Arroceros. Yung mga damitan na luma yung bubong. Post office makikita mo dun. Tsaka papuntang pier. Oo. Okay. Yun pala yung Arroceros. Tapos dito sa may gilid sa pagbaba mo ng tulay, nasa left side mo yung Metropolitan Theater. Na ni-renovate nila, maganda. May nag-invite nga sa akin manood doon. Dati maganda doon. Yung mismo mga theater, mga acting, live acting. Opo. Yung mga concerts doon ginagawa. Ang ganda ng Metropolitan Theater no? Ay, grabe na. Okay, lumalayo tayo. Oo nga eh. Tatanong ko nga sana, Kel, kung meron din ba tayong theater dito? Wala naman, no? Wala tayong theater dito kasi ang pinakamalapit na theater dito sa Quezon Avenue is Delta. Delta na? Oo. Saan doon? Yun yung Delta Theater, yung Circle Inn. Yung Circle Inn na yung restaurant yun. Ngayon wala na po siya. Ando pa rin. Pero wala ng theater. Wala na. Sobrang tagal na yun. So yun yung mga unang nasa na tayo? Establishment ng Bangko Filipino. Okay. Layo natin from south to tayo, north, diba? So balik tayo sa welcome. UDMC, Welcome Supermarket, Bangko Filipino, kung saan kami nagde-deposit. Barya-barya.
ba? Oo. So, tatawid tayo dun sa kabila. Hindi ko, nakalimutan ko yung pangalan ng beer house na yun eh. Basta may live band dun. Oo. Pag naalala ko, way back 2012, pagka may tumutugtog doon. Bago mag-pandemic, may tumutugtog Meron pa pa doon. po, Buhay oo. pa rin yun, ang tatag nun. Ano kaya yung pangalan nun? Kung alam nyo, sa mga nanonood dyan, kung alam nyo yung pangalan dun sa pagbaba ng overpass sa may Welcome Rotonda, yung tumutog, yung parang patriangle yun, Oo, patriangle. oo. Ngayon, anong pangalan nun? Comment down below para malaman din namin. Siyempre, ma-check namin kung ano yung history ng lugar na yun, di ba? So, andun na tayo sa beer house. Oo. Tatawid tayo ngayon dito sa kabila. Ang situated ngayon dun is Jollibee tsaka BPI BPI. Family Bank. Apo. Okay. Kukwento ko ngayon yung Jollibee. Ano ba dati yung... Yung Jollibee, yung pinaka-corner na yun, andyan ang Shooting Star Pansiteria. Shooting Star Pansiteria. Famous pansiteria po nun. Noon, yun ang pinakamasarap na pansit noong time na yun. Yung Parang, Shooting Star. parang katapat na ping-ping, ganun. Actually, ang katabi niya na, papunta yung Sun Residences na Oo. Sun Mall eh. Yun. So, dun yun sa pinakakanto, Shooting Star Pansiteria. Okay. Okay. Sa tabi noon, Coney Island Ice Cream. Coney Island Ice Cream. Okay. Na-curious tuloy ako dun sa lasa kasi sinabi mo Häagen-Dazs. Pwede nyo i-research kung ano yung Coney Island Ice Cream. Oo. Bihira yung ganun eh. Yung ngayon, nasa mall na mga ganun na ngayon, yung ice cream na yung per scoop, Oo, di ba? per Mahal scoop, din mahal ngayon, din di ba? po. Pag nagpunta ka ng Vertis North, nagpunta ka ng, yung mga nasa mga Ice cream, kiosk, yung di ba? ice cream factory, di ba? Oo, mga ganun. Manila Ice Cream na sa Manila Ice. Vertis Oo. North yun. Natikman ko rin yun. Pag kaya nagsarado, no? Titingnan ko mamaya kung bakit nagsarado yung Coney Island Ice Cream. Parang maganda yung history nun. No? Okay. So, papunta doon sa may tabi ng Coney Island Ice Cream, papuntang BPI Family Bank. Oo. Dati, malaking hardware yun. Hardware. Yun ang, kung hindi ako nagkakamali, Apo Hardware. Apo Hardware. Oo. Tama. Kasi noong time na yun, tinatanong ko sarili ko, bakit Apo Hardware? Kanlaon yun, kantong yun eh. Dapat sa kabila pa, di ba? Oo, dapat sa Petron. Di ba? Petron yung Apo ngayon, Quezon Avenue eh. Oo. Dapat yun. sa kabila pa. Oo, dapat Apo Hardware. Dapat Kanlaon Hardware yun. Dapat kanlaon Oo, talaga. so may-ari ng Apo Hardware ha? Ayos-ayusin mo, ha? Pero yun, Kel, yung katabi daw, balita ko kasi, yung katabi daw nung Jollibee, dati daw, talagang literal na, yung mga kalalakihan dyan, talagang pinupuntahan daw yung kabila. Pagtawid. Pagtawid. Kung diba? nasa ng Sun Residences ngayon, kung Oo. nasa ng Sun Mall. Ano ba Dalawa yung dati? dalawa yun. Dalawa ba yun? Mukhang, may idea din naman ako doon kasi yung mga tito ko, laging sinasabi sa akin na parang nung bata kasi ako, uso yung mga OTV, ganyan. Sinasabi sa akin, kung pupunta na kami sa Grand Inihaw. Grand Grand Inihaw. Pero, sa pinakakanto ng Mayon, yung sa may mismong sa welcome na circle, mauna makikita mo dun yung Encounter Disco Pub. Encounter. Encounter Disco Pub. Ayun, sayawan lang yun, Ken. Meron doon kasi may mga parang anong tawag dito, parang kung tawagin yun parang louver. So parang may mga ganun, pwede kang tumingin. Ay, Ang makikita mo doon mga agogo banana. Ay, parang alam ko yung agogo banana na yun. Agogo banana. Mga nagsasayaw, mga nakatupis. Yun pa yun, no? Pero may section doon sa loob na hindi mo na makikita sa labas. Alam nyo na yun. Oo, matik na yun. Anong year ba yung Grand Inihaw na yun? Mga 60s na buo yan, malamang basta 70s nga. Tapos, alam ko na lang parang nawala na siya nung tinatayo na yung SMD Sun Mall no? Oo. Kung ano yung Sun Mall ngayon, dati daw, ano yun talaga Grand Inihaw. Check out nyo, lalabas yun. Encounter Disco Pub. Ang katabi nun, yung may pinakamalaking parking na nakita ko nung bata ako is yung Grand Inihaw. Malaki yung parking niya. Ano yung sa likod o yung katabi, yung sa tabi PPLDT? mismo, tabi niya. Bago mag-PLDT, parking lot yun na malaki. Ginawa na nga terminal din ng bus yun na nagsarado yung Grand noong time na 90s, ganun. Hindi ko na naabutan yun. Oo. Ang naabutan ko na lang, tinatayo na yung SMDC. Oo, yun. So,
So yung Sun Residences na yan, dalawang beer house yan. Talagang may mga agogo banana dyan. Agogo banana. Oo, Alam mo na. may mga nagsasayaw. Mapapa-all good in the hood ka na lang talaga pagka napunta ka dun, ha? Hindi, sa kanila iba. Ano yun? Pag sa loob ka na, all the way in the hood. On the way in the hood? All the way in the hood. All the way pala na. Oo, all the way in the hood. Alam mo na yun, medyo rated tayo. Rated, alam mo PG. na. Parental guidance. Parental guidance. Sa mga nanonood dyan, ng mga viewers namin, pasensya na po. So, dalawang disco pub, di ba? Yun na yung Agogo Bananas. Katabi nun yung PLDT. PLDT. Oo. Yung PLDT na tower, matagal na yun kasi parang dati. Ang PLDT Tower na tayo siya, erected siya mga 80s. Oo. Pero totoo, dati kasi nung bata ako, sinasabi nila, yun lang daw yung tanging may satellite. Totoo daw yun. Oo, yung may mga disc. May dish. May mga dishes. Yun. Kaya pala, nung dati, pagka dadaan kami dun, mabilis yung dyan, internet. Hindi, wala pa internet. Nung time na yun, wala pang internet. Yung broadband pa. Wala pa rin noon. Wala pa rin dial-up. Wait. Diyan nagsimula ang computer, dial-up eh. Sa dial-up? Oo, connect mo sa may landline mo. Ay, oo, connect sa landline. Tapos may card. Parang, meron, basta, hindi ko nakalimutan ko na eh. Hindi ako techie eh. Linteki ako. Linteki? Oo. Yun pala yun. Oo, linteki ako. So, PLDT. Philippine Long Distance Telephone Company. Philippine Long Distance Telephone Company. Dapat PLDT ko, no? Oo, kulang, no? Kulang. Natawa ka doon? Natawa ko doon. Kulang talaga eh. Parang yung Apo Hardware. Nasa Kanlaon sila. Dapat Kanlaon Hardware eh. Okay. So, PLDT. So, papasok ngayon tayo dito sa Mayon. Sa pagitan ng Shooting Star Pansiteria tsaka ng Encounter. Papasok ka ngayon. Papunta na po tayo dito, ha? Papunta na, pabalik na dito. Oo, papunta na dito. So, Mayon na yan, stretch na yan. Dire-diretso lang yan, wala halos establishment dyan, puro residential din yan. Downhill yan. Ang una dun, unang block dun na makikita mo sa kaliwa mo is P. Florentino. P. Florentino. Yung P. Florentino na yun, hindi passable yun nung time na yun. Bakit po? Dahil yung mismong P. Florentino na streets, maraming bahay na nakatayo dun. Talaga? Sige, tingnan natin kung meron ka para mapakita namin sa inyo yung mga image kung anong itsura nun. Oo, tapos yung likod ng PLDT, pati yung Sun Residences, likod ng Grand Inihaw, may nakalimutan ako. Ano yun, Kel? Ano yun? Pagpasok mo ng Mayon, ito yung Shooting Star ulit. Ito yung Encounter, di ba? Sa likod ng Encounter, andyan ang Tarhata Sauna. Ay, may sauna? Uy, parang, parang combo yung... Spa. Combo na yung lugar na yun. Yun yung unang spa. Sorry. Rated PG nga tayo eh. Rated PG. Pag nabitin ka dun sa dalawa, sa Grand Inihaw, tsaka dun sa may Encounter Disco Pub, pupunta ka ng Tarhata. Sauna? Oo, Tarhata Sauna. may alam mo na. May mga happy. Okay. So, hindi passable yung P. Florentino. So, diretso ka pa rin. Yung Mariano Cuenco ngayon, yung M. Cuenco, andyan ngayon yung Sea Oil, yung kanto, di ba? Dati mahabang apartment yun na may tindahan sa may tapat. So, dati rin, hindi pa Mariano Cuenco pangalan, no, P. Margal pa rin yun. Yung di ba kasi ang P. Margal sa Blooming Street, paglagpas doon pa lang. So, ito pa isa. Napansin ko sa Manila, tsaka sa Quezon City. Pag pumasok ka na ng Quezon City, mag-iiba na yung pangalan ng kalye. Oo nga, napansin ko din po eh. Yung mga parang bundok, no? Oo. Pagpasok mo dito sa eto, ang tawag dito sa lugar na to, mamaya ako sasabihin. Pagkwento ko sa iyo. May pa-excite pala yan si Uncle, no? Okay. So, yung P. Margal o Mariano Cuenco ngayon, didiretso ka pa. Andyan ang Dapitan. Sa Dapitan, Mayon, dati walang barangay hall dyan. Ang tawag doon, Bayanihan Park.
isang open na playground. Open, yung sa likod ng barangay po? O Hindi, yung isang buong... pati buong harap na yun, Oh. nung mayon. Dahil yun yung kumbaga, lahat kami, doon kami naglalaro, may barasan, merong parang globe na pwede kang parang monkey bars, ganun. May slides, Ano ang pangalan ulit yun nung... Bayanihan Park. Bayanihan Park. Shoutout sa lolo ko. Sabi niya sa akin, Plaza Pogi daw yung pangalan nun. Yung ngayon ko lang nalaman. Bayanihan. Ang ganda pala ng pangalan nun. Oo, Bayanihan Park. Oh. So, playground yun. Meron dun open court, basketball court. Yung mga teenagers nung mga time na yun, nung bata ako, dun sila pag may liga dun ginagawa. Covered na rin yun, Ken? Hindi pa open siya lahat. Kasi nung panahon na yun, hindi pa naman talaga mainit no? Sarap din lumabas So, yun doon ka makapaglaro ka. May swing, may seesaw, may monkey bars. Marami kang pwedeng maglaro kayo ng block 1, 2, 3. Doon, ang laki nun. Oo. Kasi, barangay, tinanggal yung barangay. Malaki nga talaga yun. Oo, tanggalin mo yung barangay, tanggalin mo yung PCP doon, yung buong square na yun. Open playground yun. Bayanihan Park. Solid. Yung sa'yo nung era ninyo, kaya Okay. parang active lahat ng So, tao. papalapit na tayo. Malapit na nga tayo Okay na. Susunod doon, sa Bayanihan Park, is yung Mayon Public Market. Mayon Public Market. Ito ba yung suki ngayon? Yasuki Market ngayon. Dating Mayon Public Market yan. So ngayon private na pala to. Kaya hindi siya... ko alam kung Suki semi-private ba siya or ano. Hindi ko alam kung sino may-ari yan eh. Basta, Suki Market, kilala yan. Okay. So, pagdating mo, yung Mercury Drug, Matagal na ba yung Mercury Drug, Ken? 90s. 90s. Oo, late 80s. Oh. Mercury Drug. So matagal na din wala. Dati yan ang Mercedes de Hoya Health Center. Mercedes. Ay, yung nasa tabi ng nasa likod po ng barangay. Di ba doon pinangalan yun? Oo, Mercedes. Sa may dapitan. Oo. Pagitan naman yung Kanlaon. Mercedes de Hoya yan. Pero originally yan Mercury Drug. Isang buong yan, Kel? Isang buong yan. After mo ng Mayon Public Market. So Bayanihan Park, Mayon Public Market, Mercedes de Hoya Health Center. Ay, grabe. Ang ganda dyan kasi puro downhill yan. Mapapansin mo, di ba? Oo nga eh. So para sila merong circle sa gitna. Kung may kotse ka, gaganong ka pa. Ang ganda niyang health center na yan. Isa sa pinakamagandang health center yan. Gusto kong makita din yung... mamaya isa-search ko lahat ng mga sinabi ni Angel para... Di ba? Makita ko din. Gusto kong ma-imagine talaga kung ano yung itsura dati. Okay. Parang masaya nun. So yun na yung Mercury Drug. Sa harap niyan, doon tayo nandun ngayon. Andun kami ngayon sa harapan ng Mercury Drug. Oo. Pizzeria to. Pizzeria. Speaking of pizzeria, syempre gusto kong magpasalamat sa lugar na The Pizza Zone dahil dito kami ngayon nagpa-podcast. Syempre masarap yung pizza nila. Balita ako may pakape daw sila mamaya. Yung pizza dito. Ano ba mga handmade ang dough. Handmade ang dough. From scratch. From scratch. Handcrafted talaga. Oo. Pati pag-stretch niyan, mano-mano. Ang mga nag-i-stretch niyan, si Plea, Eya. Huwag niyong kalimutan ang The Pizza Zone na i-follow sa ang kanilang Instagram account at ang kanilang Facebook page para ma-check out niyo yung mga menu nila. The Pizza Zone Mayon Galleria. The Pizza Zone Mayon Galleria. Search nyo sa Instagram. Makikita nyo kasi ako naka-follow na ako doon. So, naglakad na tayo, di ba? Ayun yung mga memories ko ng 70s kung ano tong lugar na to. Yun ang literal na hood na kinalakihan ko. Our neighborhood. Our neighborhood. Oo. Galing sa aking childhood memories. Yun talaga yun eh. Pero, etong pinaka, na to, Ken, yung building na to, matagal na din talaga to eh. Natayo yata to parang mga nasa mid-90s na eh. Mid-90s. Dati ang katawag ko dito, Palasyo eh. Kasi mukha siyang di ba? Parang castle. Kasi brick. Kulay brick yung kulay brick, diba? Malayo pa lang dati. Tapos, naalala ko nung, Glory.
Sa Blumentritt yan, Blumentritt, Laong-Laan. Laong-Laan, Oh, diba? isa pa yun. Pag galing ka ng Manila, Oo. paglakpas mo ng Blumentritt, Laong-Laan, di ba? Ano na ngayon ang pangalan? Seymour na. Hindi, Ay, ano nung na? kalye. N. Rojas. Nicanor Rojas. Nicanor Rojas. Okay. Nicanor Rojas. Nicanor Rojas. Pero dati, Laong-Laan din. Laong-Laan din to. Oh, hanggang dulo to. Ang dulo ng Laong-Laan is hanggang Biak na Bato. Oh, parang yung sa Dapitan, no? Yun po yung dulo. Ang dulo ng Ang pala yun, no? ang dulo ng Dapitan is Santo Domingo. Santo Domingo. Avenue ba? Avenue, Santo Opo. Domingo Avenue. Kung nasa yung Santo Domingo Church. Oo, doon matatagpuan yung Santo Domingo Church pag diniretso yung Dapitan. Hindi. Dapitan. Tutumbukin mo yun. Tapos Tapos liligo ka lang. hindi ka pwede dumiretso doon. Ay, oo, kasi Babangga ka eh. Babangga ka doon. Oo. Kalye lang yun. Santo Kalye Domingo. Kakanan ka. Papunta doon sa Santo Domingo Church. Dumain No, na, no? tsaka bubusina ka ha. Oo. Huwag ka didiretso. Baka tamaan tayo dun. Pakak tayo dun. So, asa na tayo na? Nandito pa rin tayo sa The Pizza Zone, Mayon Galleria. Okay. So, dito nga, yung pizza nila dito. Yung pizza actually dito is handcrafted, handmade, hand-stretch. Tapos, ang ginagamit dito na mga ingredients is puro mga fresh, yeah. Okay. Totoo. So, masarap. Kaya tikman nyo, guys. Kung gusto nyo ng pizza na para kayo nagpizza sa mall, Oo. mga sariling recipe at the same time mga French Italian ang dating, pati yung mga pasta dito masasarap. Ay, oo, yung mga pasta dito. May pesto din ba kayo? Meron. Yan, dito sa The Pizza Zone Galleria. The Pizza Zone Mayon Galleria. The Pizza Zone Mayon Galleria. Matitikman nyo ang pasta, sandwich. Ay, the best yung sandwich nyo, Kel. Okay, yung mga sandwich, tsaka pizza, mga natikman ko na Kasi yun. nga, ang standard dito, gourmet. Gourmet. Oh. Pag sinabi mong gourmet, pwede naman natin i-search, no? Oo. Kung Search natin. Ano ba meaning ang ng gourmet? To. Ay, wala pala akong net. Dito pala. Ang gourmet, di ba? Okay. Search natin ang meaning ng gourmet. Ginagamit hindi no? Hindi ka bisa. Gourmet meaning. Okay. Definitions from Oxford Language. Uy. Learn more. Noun, colon, gourmet, semicolon, plural noun, colon, gourmets. A connoisseur of good food, a person with a discerning palate. Parang pang big time yung mga yun. Heavy, no? Heavy yun. Yung pala yung meaning ng gourmet, a connoisseur. So parang yan dapat yung panlasa mo matamaan mo. Oo. Tama ba yun? Tama. Yun ang gourmet. Yung mga chef, sila yung mga gourmet, di ba? Tama mo ba? So, yung dito sa The Pizza Zone Mayon Galleria, yung mga staff nila dito sobrang mababait at saka may pagmamahal ang paggawa nila. Parang mga gourmet chef. Meron silang malasakit. Malasakit. Yun talaga yun, Kel. Malasakit. At Ano yan? masarap din ang kape dito. Oo. Dapat, may pakape ba yan? Masarap ang kape dito. Yun naman, yung Babas Coffee Blend. Anong mga specialty ng Babas? May hot and cold. Yung cold mo, meron kang option kung gusto mo ng blended o iced. Okay. So meron dito na Americano. Okay. Yun yung black coffee. Black coffee. Hot or cold. Meron ditong cafe latte. Cafe latte. Yun yung coffee with milk. Meron ditong cafe mocha. Ay, parang masarap yun. Combination ng coffee tsaka ng chocolate. Yun. Masarap yun. Okay. Meron ditong cappuccino. Ayun yung mga Italian coffee. Okay. So, yun yung coffee dito, ganun din. Ginagawa rin dito yun.
Handmade din, Kel, no? Oh, handcrafted. Handcrafted Oo, pala. kasi may time na nagra-grind sila ng coffee talaga. Oh. Pag gusto nyo ng fresh na coffee, from coffee beans, i-grind yun, serve yun. Ayun, kaya i-check out nyo ang kanilang The Pizza Zone And Mayon Baba's Galleria. Coffee Blend. Baba's Coffee Blend, ang mga specialty nila. Check out nyo, sobrang the best talaga. Ay, di mo pala dapat. Ratatat, oh. Yun! Ratatat. Ratatat. Nagbabalik ang hood, guys. Pampabuhay. Pampabuhay ba? Okay. Okay. So, anyway, since ito yung pilot episode natin, meron tayong mga subscribers. Oo, syempre. Syempre gusto namin pasalamatan yung mga subscriber namin. Unahin natin ang Pagphone Thai Spa. Sa tabi lang yan ng The Pizza Zone. Sa Mayon Galleria rin yan. Okay, yung mga masus nila is si Jareb, si Kevin, at si Ira. Kapangalan pa ng panganay. Ira. Okay. Sa tabi natin is yung Alpha Vape. Okay. Ang nandun is si Angela tsaka si Chris King. So thank you po sa pag-subscribe sa amin and marami pa kami magiging episodes. Puro kami dito real talk dahil dito all good in the hood. Okay. So, Direk, ano ba yung natin ngayon? Yung Barrio Malamig. Okay. So, nasa 1970s tayo kanina. Oo. Okay. Pupunta ngayon tayo, pabalik way back, 1900. Parang mga Spanish era, no, Kel? After ng Spanish era, Japanese era. Japanese era. Yun ang maganda. Okay, Japanese era. Ang lugar na to, geographically, ang pangalan nito is Santa Mesa Heights. Santa Mesa Heights. Okay. Hanggang ngayon, Santa Mesa Heights pa rin. Pero bago to maging Santa Mesa Heights, ang pangalan nitong lugar na to is Barrio Malamig. Barrio Malamig. Bakit Barrio Malamig, Kel? Kasi parang pataas tayo, di ba? Taas baba. Ay, baka yung mga panahon nila, doon kayo sa taas, malamig doon. Oo, di ba? Usually gano'n naman eh. Parang Tagaytay. Meron yung, anong tag dito? Yung isang daw galing yung pangalan Tagaytay. Tagaytay. Oo, Tagaytay. Yung isa naman, Tagaytay. Tagaytay, di ba? Tagaytay. Oo, dito Barrio Malamig kasi literal, malamig. Mga taga-welcome. Kaya nga kami naka-hoodie eh. Puro dito, puro uphill dito. Di ba? Kita mo dito, Santa Mesa Heights, taas baba ang kalye. Oo, totoo yan. Pagdating dun sa Manila, sa Sampaloc, Manila, diretso na, kumbaga flat na, di ba? flat na. Okay, so Barrio Malamig. Barrio Malamig. 1900s. Search ko din yan. Gusto ko din malaman bakit sino nagpangalan yan, di ba? Barrio Malamig. Parang ang cool nung history ng... Basta, yun nalaman ko yun sa mga lolo ko. Sa lolo na. Oo. Kasi yung lolo ko, yung kapatid ng lola ko, na nanay ng nanay ko, siya yung siya yung parang Sargento del Barrio. Parang pinaka-kapitan. Oo, yung bayaw niya, yun yung tatay ng nanay ko. Siya yung Teniente del Barrio. So, babae. Lalaki. Lolo ko, tatay ng nanay ko. Ang namamahala sa isang baryo nun is Teniente del Barrio. Wala pang Kapitan del Barrio nun. Dahil ang mga kapitan nun is yung mga nasa parang sila eh. Yung parang hukbalahap. Mga parang NPA ganun. Hindi naman. Hindi. Sila yung ang ibig sabihin ng hukbalahap. Hukbong bayan laban sa Hapon. Galing! Alam ko Galing, okay. So yun. So lolo ko yung Teniente del Barrio. So, kaya marami kong memories dito sa lugar natin eh. Kel, may tanong ako, yung kanina yung sinasabi mo. 'Di ba sa yung P. Florentino? Sa likod ng Tarhata Sauna. Yung sauna. Yung hindi passable. Ba't ba hindi passable doon? Marami kasi bahay doon. Dati yung mga informal settlers, doon nilalagay. Okay? Doon sila yung mga walang titulo na bahay, tinayuan nila, ganon. Pero maayos ang neighborhood nun. Wala dito talagang magulo. Napakatahimik na itong lugar na to. Kaya siguro talaga malamig eh. Malamig na, tahimik pa. Tapos,
yung likod mismo ng PLDT, ng Tarhata Zona, yung sa may mismong likod ng P. Florentino, papuntang Espanya, puro puno dati yan. As in, ang daming puno. Tapos isa lang ang building nun, tower pa. Ano yun? Yung PLDT. O Philippine Long Distance Telephone Company. PLDT. Co. Co. Correct. Oo nga, ayun. So, yun. So, ganun yun. Puro puno, talagang puro nature nun. Isipin mo ba, kapag swimming ka sa baha, Oh. pag nabore ka doon, pupunta ka ng welcome mismo, rotonda, para doon ka sa may fish pond, mag-swimming, gagawin yung swimming pool. Tapos para may ma-bridge pa yun, iilalim ka doon. Yung sa kanal, Kel? Hindi, yung fish pond, yung pagitan mismo yung ng... pinakailalim. Yung pinaka-welcome rotonda, yung paligid niyan, fish pond yan eh. Tapos para may mga pathways o bridge. Doon ka sisisid ka doon, pumunta ka pagalingan doon, guys. Swimming talaga. So yun yung baryo malamig. Yung baryo malamig. Pero, since medyo ang panahon ngayon is kanina medyo umambon. Umulan nga actually, sandali lang. Nakatulong naman, di ba? Oo. Gumaan nga yung init ngayon. So dahil doon, dapat nagkakape tayo. Oo, dapat talaga may pakape. Okay. Courtesy of Babas Coffee Blends. Babas Coffee. Ng Deep Pizza Zone, Mayon Galleria. Okay. So, mukhang may pakape daw ang Deep Pizza Zone ngayon. Mukhang excited na ako dyan, ha? papakapihan mo yan. Asan na yung kape na yan? Kape. Magkape muna tayo, guys. Magkape muna tayo. Habang... Dito po kayo titingin. Ito yung camera niya. Okay. Sabi ni Direk, doon daw ako titingin yung camera. Ayok, tumingin ni. Ayan na. Uy, maraming salamat. Salamat po kay Playa. Kay Eya Hood. Maraming salamat. Para dito sa mainit na cafe latte. Yun, thank you. Palakpakan natin si Eya, Playa. Okay. So masarap na topic to habang nagkakape tayo. Oo. Meron ako sasabihin. Ano yun, Kel? Oo nga, parang masarap to. May kadugtong talaga. Habang nagkakape, di ba? Mm-hmm. Alam nyo ba, yung 5 pinakamasarap sa buhay ng isang tao na pwede nyong gawin sa loob ng isang araw? Ano yun? Ano yung mga yun? Unang-una, kumain ng libre. Yun talaga yun. Mga libre lang ng Kumain pagkain. ng libre, di ba? Okay. Explain kong konti. Nag-aaral tayo. May baon tayo. Kapos yung baon natin, di ba? So, makikitkim ka dun sa mga classmates mo na may mga baon, mga medyo pinapabaunan, di ba? Pengi. Oo, pengi ako niyan. Kalabit pengi. Titikman, kung lahat ng classmates mo na may baon, titikman mo. Busog ka na, no? Busog ka na noon. Mas busog ka pa sa kanila. Totoo, Nakakain ka pa ng libre. Totoo yun. Okay. Yung ginagawa ko yun nung high school ako, Kel, eh. Tawag ka sa akin dati, kalabit pengi. Member ka pala ng KPG. Ano yun? Kalabit pengi ka. Kalabit pengi. KBG pala yun, no? KPG, oo. Yun pala yun. Part nga ako doon nung high school ako. So, shoutout sa mga yun klase po ko ang dyan. unang-una, kumain ng libre. Kumain, libre. Number 1. Ano yung number 2, Angel? Number 2, makialam sa buhay ng may buhay. Pangawarites. Yari kayo dyan. Exactly, mga marites. Oo. Diba? Dahil doon, nakikialam tayo sa buhay ng may buhay. Minsan, alam mo naman, normal sa atin, sa mga tao, na pagka may narinig ka, pag nirelate mo na sa kabila yan, may dagdag bawas na yan eh. Oo. Nagiging worse. May nag-aaway nga dahil sa ganyan. Sa pakikialam ng buhay ng may buhay eh. Tama, correct? Correct. Right. Tama, correct? Right. Okay. Pangalawa, makialam sa buhay na may buhay. Ano yung pangatlo, Angel? Pangatlo, matulog. Totoo yan. Yan ang number 1 na masarap gawin. Pangatlo lang yun. Oo. Hindi ka naman pwede magtutulog buong araw. Tas Nangyari walang sa akin kain, to nung mga nasa early 90s college days. Syempre, di ba? Nag-e-enjoy ka eh. Enjoy, di ba? no? Oo, mag-aaya mga barkada. Iinuman kayo. Medyo papa-good vibes kayo. Ng good Alam vibes. mo na. Oo. Di ba? Oo. Nasusobrahan ka. Natulog ako ng linggo ng umaga. Tapos?
nagising ako Martes na ng madaling araw. Sakit sa katawan. Ang sakit sa katawan nun. Ayoko na ulitin. Sabi nga sa akin ni Mrs., di ba? Meron tayong yung body clock natin sa katawan. In 24 hours, dapat 6 to 8 hours dyan ang itutulog mo. Para magre-rejuvenate ka, ma-regenerate din lahat sa'yo, di ba? Oo, tama. At pagkagising nyo, ano una nyong gagawin? Dinidilat ko yung mata ko. Bago ka matulog yung gagawin mo? Pinipigit ko yung mata ko, syempre. Pag dilat mo ng mata mo, ngingiti ka. Anong ngingiti? Ngingiti ka. Ngiti? Magpapasalamat ka. Oo. May panibagong araw na naman sa buhay mo. Totoo. Na pwede mo na naman gawin yung 5. Oo, totoo. Okay? Tama. Okay. So yun ang gagawin mo. Di ba? Magpasalamat ka, magagawa mo na naman yung 5. Ano yung pang-apat pala, Kel? Pang-4, mangulangot. Ay, dali. Ako, pangulangot ko. Madalas ito. Depende yan sa size ng ilong mo. Depende sa size ng... Ito sa akin eh. So, yung sabihin, laki ng butas ng ilong mo. Okay. Kasi nga naman, yung discomfort na mararamdaman mo, di ba? Pag merong nakastock, no? Oo, may nakastock dyan. Oo. Ang tawag doon, tog na look. Ano, Kel? Tog na look. Tog na look. Ano ibig sabihin nun? Baliktarin mo, kulangot. Yun galing. So, yun ang pang-4. Okay. Yung pang-5. Umutot. Ay, dali. Pag-utot. Yun talaga yun. So, meron 3 categories ang pag-utot. Oo. Anong mga categories ng pag-utot yun? Yung una, silent but deadly. Kakatakot yun silent na, deadly pa, no? Bakit silent but deadly? Oo. Pag umutot, hindi mo maririnig na may umutot, pero amoy na amoy mo. Tumatambay sa ilong. Tumatambay pa sa ilong. Ganun ka-deadly yun. Deadly yun. Okay. So, yung pangalawang category nun is loud and proud. Loud and proud. Guilty po ako doon. Guilty? Guilty ako doon. Kasi, hindi ko kayang umutot ng tahimik. Kailangan malakas no? Oo. Ako din malakas sa umutot. One time nga, teenage time ko, nanonood ako sine. Hindi ko mapigilan umutot eh. Umutot ka sa sinehan, Ken? Pag hindi ako nautot, hindi ko nilabas yung gas sa sikmura ko, baka iba lumabas eh. Naku, mas nakakatakot. Oo, baka mapunta tayo sa pangatlong category. So, dun muna tayo sa loud and proud. Okay. Loud and proud. May pangatlo. Umutot ako sa sinehan. Anong tapos mo? Nag-react yung mga tao. Siyempre, seryoso dun sa sa screen eh. Di ba? Oo. Focus lahat dun. Siyempre, sabi ko, ako yun. Ako yun. Nagtawanan sila. Oo, ako yun. Nagtawanan ngayon sila. At least honest ako. Sinabi ko ako yung umutot. Oo. Diba? Hindi mo man kailangan i-deny yun eh. Kasi natural normal yun eh. Oo, natural. Okay? Magagawa mo nga yun sa loob ng isang araw eh. Oo. Ano yung pangatlong category ng pag-utot? Pangatlong category ng pag-utot, yun yung wet and wild. Ay, nakakatakot yan. Nangyari sa akin yan, Yung hindi Ken. ka na makapagpigil. Oo. Akala mo umutot ka lang. Yung pala may nikotina na. May tawag dun eh. May tawag dun nikotina. 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 Oo. May nicotine. Oo. May pa yan. May kasamang mga... Pagka naramdaman mo yan, yan yung mga tumutulo yung butil-butil na pawit mo. Yun. Wet and wild. Wet and wild. Hindi ka na makapagpigil. Pag utot mo, may halong nikotina na. Oo. Tamang kapit ka lang sa likod mo. Kape muna tayo. mo. Masarap yung kape. Sarap ng kape dito sa The Pizza Zone, Mayon Galleria. Check out nyo. Nga pala, gusto ko magpasalamat sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa The Pizza Zone, Mayon Galleria, sa kape, sa sandwich, at sa lahat. Sa place, syempre, check out nyo sila sa Facebook page and sa kanilang Instagram. Check out nyo yung mga menu nila, masarap. Kaya kung ako sa inyo, wag na mag-atubili, dito na, bumili. Wag na mag-atubili, bumili na kayo. Ganun ba? Wag na mag-atubili. Parang Astro cigarette lang yan eh. Parang Oo, ng radioactive sa Go Project. Wag na mag-atubili. Bumili na kayo. Bumili na kayo. Ay, oo nga, no? Di ba? Isip ko ngayon kila. So, bago tayo mag-wrap up nitong pilot episode natin, pasalamat tayo ulit sa mga new subscribers natin. Si
Bugfon Thai Spa, sila Jareb, si Kevin, si and Ira. Thank you po sa inyo. Thank you. Kay Alpha Vape, Vape Shop, si Angela at si Chris King. Yun, maraming salamat. Siyempre gusto ko magpasalamat sa director namin, sa editor, kay Safe Spot Music, kay Lens Hood at kay J Hood. Maraming salamat sa inyo. So ito na kin. Dito na matatapos ang aming pilot episode ng The Hood Show, and see you in the Hood.